tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding banta sa pandaigdigang supply ng enerhiya ang umuusbong ngayon sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat, direktang inatasan ng Iran ang grupong Houthi sa Yemen na maghandang isara ang napakahalagang ruta ng langis sa Red Sea. Mangyayari ito kapag naging target ng pag-atake ng Estados Unidos ang mga infrastruktura ng kuryente at enerhiya ng Iran. Ang desisyong ito ay nagdudulot ng matinding pangamba sa buong mundo ngayon. Ang planong ito ay sinasabing tinalakay na sa pinakamataas na antas ng pamumuno sa loob ng Islamic Republic ng Iran. Ayon sa mga eksklusibong mapagkukunan ng impormasyon, ang direktiba ay ipinarating na mismo sa mga kaalyadong Houthi sa Yemen. Bagamat hindi idinetalye kung paano ito ipinahatid, malinaw na ang hakbang na ito ay tugon sa mga nakaraang babala ni Pangulong Donald Trump laban sa mga pasilidad ng enerhiya ng Iran. Sa kasalukuyan, mabilis na kumilos ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen upang ihanda ang kanilang mga puwersa. Iniulat na natapos na nila ang paghahanda sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga drone at missile malapit sa Bab el-Mandeb Strait. Ang estratehikong lagusang ito ang nagsisilbing pintuan patungo sa Red Sea. Naghihintay na lamang ang kanilang mga puwersa sa kabundukan ng Hodeidah at Gulf of Aden ng huling kautusan upang simulan ng pag-atake. Ang anumang banta sa Red Sea at sa Bab el-Mandeb Strait ay magpapalala sa kasalukuyang krisis sa enerhiya sa buong mundo. Matatanda ang sarado na ang Strait of Hormuz dahil sa nagpapatuloy na hidwaan. Kung magsasabay ang pagharang sa dalawang pangunahing rutang ito ng langis, mapaparalisa ang supply mula sa gitnang silangan. Magbubukas ito ng bago at mas mapanganib na yugto sa labanan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos. Upang maunawaan ang lalim ng krisis, dapat nating balikan ang pinagmula ng sigalot noong ika-28 ng Pebrero ngayong taon. Sinimulan ng Israel at Estados Unidos ang pag-atake sa Iran na nagbunsod sa Tehran na isara ang Strait of Hormuz. Ang rutang ito ang dinaraanan ng halos 1/5 bahagi ng kabuuang supply ng langis sa mundo bago ang digmaan. Ang pagbagsak ng kasunduang tigil putukan noong Hunyo ay lalo pang nagpalala rito. Isang mahalagang aspeto ng banta sa Bab el-Mandeb ay ang direktang kontrol ng Iran sa mga operasyon doon. Ayon sa mga ulat, ang mga kinatawan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na nasa Yemen ang magpapasya kung kailan isasara ang estratehikong lagusan. Ipinapakita nito ang mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Tehran at ng mga Houthi na nag-aalis ng anumang pagdududa na ang operasyon ay pinapatakbo mula sa labas. Dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz, napilitan ng Saudi Arabia na ilipat ang malaking bahagi ng kanilang pag-export ng langis. Malaking bahagi nito ang idinadaan ngayon sa Red Sea sa pamamagitan ng kanilang pipeline patungo sa daungan ng Yanbu. Ang rutang ito ay may hawak na 7% ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Kaya naman, ang anumang banta sa Red Sea ay direktang tatama sa ekonomiya ng Saudi Arabia. Lalo pang uminit ang sitwasyon sa rehiyon nang magpakawala ng mga panibagong missile ang mga Houthi patungo sa Saudi Arabia. Inakusahan ng grupo ang kaharian ng pagbomba sa isang paliparan sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang insidenteng ito ang tuluyang sumira sa 4 na taong tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig. Ang panibagong sagupaan ay nagaganap sa isang napakaselang panahon para sa seguridad ng buong rehiyon. Sineseryoso ng pamahalaan sa Riyadh ang mga bantang ito mula sa Iran at Houthi. Batid ng Saudi Arabia na ang rebelding grupo ay nakikipagtulungan na ngayon ng mas malapit sa Tehran para sa mga operasyon sa Red Sea. Nangangamba ang mga analyst na kung magpapatuloy ang labanan at tuluyang masira ang mga infrastruktura ng langis, mawawalan ng alternatibong daan ang rehiyon para sa ligtas na transportasyon ng kanilang produkto. Ayon kay Torbjörn Solvet, isang kilalang eksperto sa gitnang silangan mula sa kumpanyang Verisk Maplecroft, ang muling pagsiklab ng hidwaan ay nagdulot ng malaking panganib. Babala niya, kung lalong titindi ang labanan at tuluyang madamay ang mga barkong nagdadala ng langis sa Red Sea, mawawalan ang mundo ng nag-iisang ligtas na alternatibong ruta. Ito ay magdudulot ng hindi mabilang na pagkaantala sa pandaigdigang merkado. Isang nakababahalang pahayag mula sa mga lokal na mapagkukunan ang nagsabing hindi mahirap isara ang Bab el-Mandeb Strait. Ayon sa kanila, kahit sino na may simpleng armas o rifle ay may kakayahang mambulabog at humarang sa mga dumaraang barko. Hindi kinakailangan ng mga sopistikadong missile upang mapatigil ang operasyon ng mga dambuhalang barkong pangkargamento na nagpapakita kung gaano karupok ang rutang ito sa ngayon.
Ang estratehiyang ito ng pamumuno sa Iran ay naglalayong bigyan ng matinding presyon ang Estados Unidos sa pamamagitan ng ekonomiya. Sa pagpapataas ng posibleng pinsala sa pandaigdigang ekonomiya, umaasa ang Tehran na mapipigilan ang anumang planong pag-atake sa kanilang bansa. Ang pagbabanta sa daloy ng langis ng Saudi Arabia ay bahagi ng mas malawak na kalkulasyon ng Iran upang ipagtanggol ang kanilang pambansang interes. Para sa Iran, ang mga Houthi ay itinuturing na mahalagang bahagi ng kanilang tinatawag na Axis of Resistance sa rehiyon, kasama sa alyansang ito ang Hezbollah sa Lebanon at iba pang armadong grupo sa Iraq. Bagamat hindi pa formal na sumasali ang mga Houthi sa buong digmaan, ang kanilang mga aksyon sa Red Sea ay malinaw na sumasalamin sa direktang impluensya at suporta na ibinibigay ng Iran sa kanilang mga kaalyado. Matatanda ang matagal nang inaakusahan ng Estados Unidos ang Iran sa pagbibigay ng mga armas, pondo at pagsasanay sa mga Houthi sa Yemen. Kasama rito ang suportang ipinapasa sa pamamagitan ng grupong Hezbollah. Bagamat paulit-ulit na itinatanggi ng Tehran ang mga akusasyong ito, ang mga nakuhang ebidensya sa mga nakaraang operasyon ay nagpapakita ng malalim na ugnayan sa paggiin ng dalawang panig sa aspeto ng militar at teknolohiya. Ang kasalukuyang tensyon ay nag-ugat din sa pagbagsak ng marupok na kasunduan noong Hunyo sa pagitan ng Tehran at Washington. Ang pagkasira ng tigil putukan ay muling nagdala ng takot sa isang malawakang digmaan sa gitnang silangan. Dahil dito, ang mga bansa sa buong mundo ay naghahanda na sa posibleng matagalang krisis sa supply ng langis na tiyak na magpapataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Noong panahon ng digmaan sa Gaza, nakita na natin ang epekto ng pag-atake ng mga Houthi sa mga barko sa karagatan. Maraming malalaking kumpanya ng barko ang napilitang umiwas sa Red Sea. Pinili nilang dumaan sa mas mahaba at mas mahal na ruta sa paligid ng Afrika. Ang pag-iwas na ito ay nagdulot ng malaking dagdag sa gasto sa transportasyon at nagpatagal sa pagdating ng mga kritikal na produkto sa kanilang destinasyon. Para sa ating mga Pilipino, ang krisis na ito sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa ating pamumuhay. Ang Pilipinas ay lubhang umaasa sa imported na langis at ang anumang pagtaas sa pandaigdigang presyo nito ay magpapataas din sa inflation sa bansa. Bukod dito, ang bansa ay isa sa pinakamalaking nagpapadala ng mga seafarer sa buong mundo, kung kaya't ang kaligtasan ng ating mga kababayan ay nakasalalay dito. Libo-libong marinong Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho sa mga barkong pangkargamento na dumadaan sa Red Sea at Bab el-Mandeb. Ang banta ng mga missile at drone mula sa mga Houthi ay naglalayong sa kanila sa direktang panganib sa bawat paglalayag. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga ahensya ng pagpapadala upang matiyak ang kaligtasan at posibleng pagbabago ng ruta ng mga barkong may tripulanteng Pilipino. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran at ang tagapagsalita ng grupong Houthi hinggil sa mga ulat na ito. Ang pananahimik ng magkabilang panig ay lalo pang nagpapatindi sa hinala ng marami na seryoso ang banta at kasalukuyan ng inihahanda ang mga susunod na hakbang sa larangan. Patuloy na binabantayan ng mga pandaigdigang komunidad ang bawat galaw sa rehiyon sa mga susunod na araw. Sa pagtatapos, ang banta sa Bab el-Mandeb ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng geopolitika at pandaigdigang ekonomiya. Ang bawat bansa, kabilang ang Pilipinas, ay dapat maging handa sa mga posibleng epekto nito sa enerhiya at seguridad ng ating mga mamamayan. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na ulat dito lamang sa ating himpilan. Isang matinding tensyon na naman ang kasalukuyang sumiklab sa gitnang silangan matapos puwersahang sumakay at magsagawa ng paghahanap ang mga sundalo ng Estados Unidos sa isang tanker ng langis na may dalang watawat ng Iran sa Gulf of Oman. Direktang hinarang ng US Marines ang nasabing barko upang ipatupad ang kanilang blockade o pagharang sa mga kargamento ng Iran na nagdulot ng matinding pangamba sa seguridad ng pandaigdigang ruta ng kalakalan. Ayon sa opisyal na ulat mula sa US Central Command o CENTCOM, ang ahensyang namamahala sa operasyon ng militar ng Amerika sa gitnang silangan, naganap ang pagsakay noong Hulyo 16. Kinumpirma ng CENTCOM na lumapag ang kanilang mga tropa sa oil tanker na nagngangalang Wenyao upang masiguro na sumusunod ito sa ipinatutupad na blockade ng Amerika laban sa Iran na naglalayong limitahan ang pag-export ng langis ng bansa. Batay sa pinakahuling datos ng Tanker Tracker, isang sibil na website na sumusubaybay sa trapiko ng mga barko, kapansin-pansin ang kahina-hinalang galaw ng tanker na Wenyao bago ang insidente. Noong hapon ng Hulyo 16, binago nito ang pangalan sa Marine Navigation System mula sa Lanjing patungong Anchin.
Bukod dito, pinalitan din nito ang rehistradong bansa nito mula sa Curacao patungong Iran upang iwasan ang pag-uusisa. Sa inilabas na video ng CENTCOM, malinaw na makikita ang watawat ng Iran na nakawagayway sa hulihan ng barkong Wenyao habang papalapit ang mga puwersang Amerikano. Ang mabilis na pagpapalit ng pagkakakilanlan at paggamit ng watawat ng Iran ay itinuturing ng militar ng Amerika na isang direktang pagtatangka na labagin ang kanilang mga patakaran, kaya naman mabilis nilang hinarang at siniyasat ang buong kargamento nito. Hindi lamang ang Wenyao ang naging target ng operasyong ito kamakailan. Inihayag ng CENTCOM na pilit nilang pinatungo sa ibang direksyon ang 3 pang barkong pangkalakalan mula nang magsimula ang kanilang blockade sa mga daungan ng Iran noong gabi ng Hulyo 15. Ipinapakita nito ang mas agresibong hakbang ng militar ng Estados Unidos upang ganap na kontrolin ang daloy ng mga barko sa madiskarteng rehiyon na ito. Sa isang opisyal na pahayag sa media, binigyang diin ng CENTCOM na ang Strait of Hormuz at ang mga nakapaligid na katubigan ay mananatiling malaya at bukas para sa lahat ng mga sasakyang pandagat. Gayunpaman, nilinaw nila na hindi kasama rito ang mga barkong nagtatangkang sumira o lumabag sa tinatawag nilang pader na bakal o steel wall ng blockade na ipinatutupad ng pamahalaan ng Estados Unidos sa rehiyon. Bago ang insidenteng ito, nagkaroon na ng mas marahas na aksyon ang militar ng Amerika sa karagatan. Isang araw bago ang pagsakay sa Wenyao, nagpakawala ng Hellfire missile ang isang Amerikanong eroplano laban sa tanker na Belma na may watawat ng Curacao habang ito ay naglalayag sa internasyonal na katubigan ng Arabian Sea. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Amerika na gamitin ang kanilang lakas militar. Tinamaan ng missile ang tsemenya ng barkong Belma na nagdulot ng matinding pinsala at naging dahilan upang hindi na ito makapagpatuloy sa biyahe sa karagatan. Bagamat nawala ng kakayahang maglayag ang barko, kinumpirma ng mga otoridad na walang nasaktan o namatay sa mga tripulante nito. Gayunpaman, ang pag-ataking ito sa internasyonal na katubigan ay nagdulot ng malaking takot sa mga kumpanya ng barkong pangkalakalan. Inakusahan ng CENTCOM ang Belma na patungo sa Kharg Island ng Iran, isang pangunahing terminal ng langis ng bansa. Ayon sa militar ng Amerika, binaliwala ng barko ang paulit-ulit na babala na ibinigay sa kanila bago isinagawa ang pag-atake. Ang Kharg Island ay itinuturing na kritikal na pasilidad para sa ekonomiya ng Iran, kaya naman mahigpit na binabantayan ng Estados Unidos ang lahat ng barkong patungo rito. Ito na ang ikalawang pagkakataon sa taong ito na nagpatupad ang Estados Unidos ng malawakang blockade sa mga daungan ng Iran. Ang muling pagbabalik ng ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita na hindi pa rin nalulutas ang malalim na sigalot sa pagitan ng Washington at Tehran at handang gumamit ang Amerika ng puwersang pandagat upang pigilan ang anumang aktibidad na makatutulong sa ekonomiya ng Iran. Kung babalikan natin ang unang kampanya na naganap mula Abril 13 hanggang Hunyo 8, naging napakalawak ng epekto nito sa rehiyon. Sa loob ng panahong iyon, matagumpay na naparalisa ng militar ng Amerika ang 9 na barko o tanker at pinilit na mag-iba ng ruta ang higit sa 140 iba pang sasakyang pandagat na nagpakita ng ganap na kontrol ng Amerika sa mga estratehikong daanan ng tubig sa gitnang silangan. Ayon sa pagtantiya ng Pentagon, ang unang yugto ng blockade ay nagdulot ng napakalaking dagok sa pananalapi ng Iran. Tinatayang umabot sa $4.8 billion ang nawalang kita ng bansa mula sa export ng langis hanggang noong Mayo 1 pa lamang. Ang pagkawala ng perang ito ay may malaking epekto sa kakayahan ng gobyerno ng Iran na pondohan ang kanilang mga programa at operasyon sa loob at labas ng bansa. Matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ang isang Memorandum of Understanding noong kalagitnaan ng Hunyo, nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan sa rehiyon ng Gulf sa loob ng humigit kumulang 3 linggo. Nabawasan ang takot ng mga mangangalakal at tila patungo na sa diplomasya ang usapan. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang pala dahil muling sumiklab ang matinding tensyon pagkatapos nito. Muling uminit ang sitwasyon ng makipagtulungan ang Estados Unidos sa bansa ng Oman at sa International Maritime Organization o IMO upang magtatag ng isang bagong ruta ng paglalayag. Ang bagong rutang ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ay ginawa upang magbigay ng alternatibong daan na mas ligtas para sa mga barkong pangkalakalan na umiiwas sa gulo sa rehiyon. Ang bagong linya ng paglalayag ay ganap na matatagpuan sa loob ng teritoryong katubigan ng Oman. Layunin ng proyektong ito na hikayatin ang mga komersyal na barko na iwasan ang hilagang ruta na dumadaan sa teritoryo ng Iran.
Sa pamamagitan nito, inaasahan ng Amerika na mababawasan ang impluwensya ng Iran sa mga barkong dumadaan at maiiwasan ang mga di inaasahang pag-atake o paggipit mula sa mga puwersang Iranian. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ng mabuti ng Iran. Inakusahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang Estados Unidos ng pagpapatupad ng kanilang sariling kagustuhan sa pamahalaan ng Oman. Ayon sa IRGC, ang pagtatatag ng bagong ruta ay isang malinaw na panghihimasok ng Amerika sa mga desisyong pangrehiyon na dapat sanang pinagpapasyahan lamang ng mga bansa sa gitnang silangan nang walang dikta mula sa labas. Mariing tinutulan ng IRGC ang bagong ruta at tinawag itong illegal. Ipinahayag ng Iran na ang anumang pagtatangka na ilipat ang daanan ng mga barko palayo sa kanilang katubigan ay isang paglabag sa kanilang soberanya at karapatan sa rehiyon. Dahil dito, nagbabala ang Iran na hindi nila papayagan ng ganitong mga hakbang na naglalayong ihiwalay sila sa pandaigdigang sistema ng kalakalan at transportasyon. Dahil sa magkasalungat na pananaw na ito, muling naging mapanganib ang paglalayag sa Strait of Hormuz. Maraming komersyal na barko ang muling inatake ng mga hindi kilalang grupo na pinaniniwala ang may kaugnayan sa lumalalang alitan. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa tiwala ng mga pandaigdigang kumpanya ng siguro at nagpataas sa singil sa pagbibiyahe ng mga produkto sa buong mundo. Ang mga pag-atake sa mga barko ay sinundan ng sunod-sunod na ganteng salakay sa pagitan ng Washington at Tehran. Ang bawat panig ay nagpalitan ng mga akusasyon at gumamit ng lakas militar upang ipagtanggol ang kanilang interes. Dahil dito, ang rehiyon ng Gulf ay muling naging isang mapanganib na lugar kung saan ang bawat galaw ng militar ay maaring mag-trigger ng isang mas malaking digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa huli, ang patuloy na komprontasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nagpapakita ng kawalan ng katatagan sa isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Habang nagpapatuloy ang blockade at ang mga ganting salakay, ang buong mundo ay nakatitig sa Strait of Hormuz dahil ang anumang malubhang abala rito ay tiyak na magpapataas sa presyo ng petrolyo at makakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya.